Welcome to Donmar TV News Channel. Inalaan ni Pangulong Duterte na aarestuhin ang sinumang magsasamantala sa mahirap na sitwasyon na dala ng bagyong Odette. Sa kanyang Talk to the People kagabi, sinabi ng Pangulong Duterte na aarestuhin ang mga mapapatunayang sangkot sa hoarding at overpricing ng mga pangunahing bilihin. Umaasa ang Pangulo na walang mga ngahas na mag-hoard o kaya mag-overprice dahil tiyak anyang papanagutin sila oras na sila ay mahuli ng mga tawahan ng DTI at ng PNP. Una rito dineklara ng Pangulong Duterte ang state of calamity sa 6 na rehiyon sa bansa dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyong Odette. Narito ang Pangulo. So nandito ka man, tell us if there has been a violation or violations during this time, because you can identify them, and the Philippine National Police, we will ask them to arrest the hoarders and people who are taking advantage of the situation. Oh, maraming natalakay ng usapin, pero isa sa pinakamalaga rin dyan, Bombo Raymond, yung tubig, ano? Sa mga report natin, tubig ang hinihiling ng mga kababayan natin dyan. Anong nadapag-diskusyonan dyan kagabi, Bombo Raymond? Well, ang sabi ni Pangulong Duterte, talagang yun yung ibubuhos nila. Nagkaroon lamang daw kasi ng problema doon sa delivery dahil nagkaroon ng sa mga airports dahil nasira rin yung mga daungan, Bomboelmar. So nagkaroon ng problema yung mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard doon sa delivery ng mga supply ng tubig. So ang gagawin nila ngayon ay talagang puspusan yung paghahatid ng mga pagkain at tubig na kailangan pauna siyempre ng ating mga kabayan. So yun yung atas ni Pangulong Duterte, Bomboelmar, sa kanyang mga membro ng gabinete, particular sa DSWD at sa Department of National Defense. Ito ang nakakagulat. Kahit anong gawin mong paninira sa publiko ay tiyak na hindi ka mananalo. Ito ang naging diretsang batikos at buwelta ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga dying hard Marcos Duterte supporters sa Manila City Mayor na walang iba kundi si Manila City Mayor Isko Moreno, matapos nga tila muling paringgan ang kapwa presidential aspirant at walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Ito ang mainit na balitang pinag-uusapan at pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan matapos ang hindi umani naging pahayag ni Manila City Mayor Isko Moreno kung saan inanindigan na ito ay huwag raw maniniwala sa politikong nangako na maibabalik daw ang presyo ng murang bigas sa Pilipinas. Tila ito daw ang isa sa magiging patibong na presidential aspirant para di umano'y muling lukuhin ng marami sa ating mga kababayan. Kahit hindi man daw diretsang pinangalanan, ngunit tila pinuputakti daw di umano ni Manila City Mayor Isko Moreno ang dating senador si Bongbong Marcos dahil noong panahon na kanyang ama ay napakababa daw di umano ng presyo ng bigas at tila maunlad ng bansang Pilipinas. Matapos nga di umano naging cryptic message ni Manila City Mayor Isko Moreno ay dito na siya binuweltahan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Marcos and Bongbong Marcos supporters. Bulok, hambog at masasamang ugali. Ito lamang ilan sa mga salitang binitawan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media laban sa Manila City Mayor Isko Moreno matapos ang kanya naging cryptic message na pinaniniwala ng marami sa ating mga kababayan na di umano ito ang pagpaparinig ni Manila City Mayor Isko Moreno sa isa pang presidential aspirant na walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Ito ang balitang hindi pinalagpas sa marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga dying hard Bongbong Marcos supporters kung saan ay marami nga sa kanila ang hindi napigilan kanilang sarili at kanila di umanong diretsyang binitikos si Manila City Mayor Isko Moreno. At ayon pa di umano sa naging official statement ni Manila City Mayor Isko Moreno na inilabas ng PHDD.net sa kanilang official website, masipag, ingat kayo mga kababayan, nagmumura daw ang bigas, huwag kayo magpapaniwala doon ha, hindi totoo yon na ibabalik daw nila ang panahon nila. Dati naman namumuno na sila o yung kaaway nila namuni rin, anong nangyari sa inyo? Tapos ibabalik natin pamilya ulit nila, asa ka pa? And ko. Matapos ng ilabas ng PHDD.net ang hindi umano'y naging pahayag ni Manila City Mayor Isko Moreno or ang pagre-real nito sa isa sa presidential aspirant na di umano'y pinaniniwalaan ng dating senador si Bongbong Marcos at dito na di umano siya bunuweltahan na marami sa ating mga kababayan, maging ang sariling kababayan nito ay hindi na nga nakapagtimpi at diretsya na siyang binuweltahan sa Manila City Mayor Isko Moreno and the netizens posted. So sino dapat
nating iboto, ikaw na nangiwan ka agad sa aming mga taga Manila. Sorry Yorme, pero tagilid ka sa amin. Isa ka rin sa mga politikong mabulaklak lang sa salita pero kinukulang naman sa gawa. 2019 nanalo ka bilang mayor, Diyos ko wala pang 3 years tumakbo ka kaagad sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan. Ano akala mo sa aming mga botante, madadala mo sa paggiling-giling mo? Ang mga tao ngayon ay hindi na bobo, hindi na rin kami mga tanga para magpauto sa mga patilikong atat sa kapangyarihan. Yung tipong konting puri sa iyo ng mga kapwa mo public officials, lumaki na ang ulo. Okay sana kaya lang mukhang nilamon ka ng ambisyon mo. And besides, sa palagay mo ba walang nakakapansin na may pagkabalingbing ka rin? Kung saan mo nakikitang pwede kang kumapit, doon ka. The last time we checked, inaway-away mo pa si Duterte kesyo sinabi mong palpak. Pero now, halos parang magmakaawa ka na ikaw ang nilang i-endorso niya sa pagpapangulo dahil nag-back out na si Bongo. Dami mong kaaway, pati si Bongbong, tinitira mo na rin. Akala mo, kinakabango mo pangalan mo yan? Mas lalo mo lang ginigil ang tao at binigyan mo silang dahilan para di ka nila iboboto. Hindi mabenta yung paninirang ginagawa mo. Ganyan ka ba lumaro sa politika? Sa bagay, from Iraq to Lim, sinaksak mo patalikod, no? Ang pabaasahan namin sa iyo, Yorme. Kami mga taga Manila, iniwan mo agad, wala pang 1 term. Sorry to say, pero kami mga taga Manila, kilalang kilala ka sa palagay mo, ibuboto ka namin. Well, good luck to you, Yorme. And matapos naging trending comment na ito na mismo sariling kapitbahay ng Manila City Mayor Isko Moreno, ay dito na siya muling kinalampag ng marami sa ating mga kababayan. Dahil nga di mo na dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, kala ko ba laking nutriban ka, Yorme? Panay pa nga puri mo sa mga Marcos noong anto ka sa luwag nung tumatakbo ka sa pagkasenador, diba? So ngayon kalaban mo na sila ngayon, ganyan ka na. Ayon naman kay John, sino gusto mong iboto namin? Ikaw? Di bali nang wag nilang kami boboto kung ikaw lang naman din, wawa na naman. Ayon naman kay Antonio, ikaw ang asa pa, lol. Di ka ata marunong tumingin ng numero, baka di mo alam na kulelat ka, lol. Ayon naman kay Nets, ang daldal mo, Isko, kung tutusin mahina ka at wala kang binatbat sa mga Marcos, may uhog ka pa sa politika experience-wise. Ayon naman kay Aiza, ha, walang saysay hambog ka, wala kang alam, dadainin mo lang ang mga taong bayan sa karamahan mo, na bulok na hindi ka nga sumikat. Ayon naman kay Felix, sama ng ugali, di makausad sa sarili, kung di magpasaring anong klase yan, hindi pang Pangulo ng Pilipinas, ang level mo, Isko, pang showbiz lang talaga. And matapos nga naging diretsang buwelta na marami sa ating mga kababayan sa Manila City Mayor na si Isko Moreno, matapos sila paringgan ng presidential aspirant na ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. ay mapagsahanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang marami sa ating mga loyal na tagahanga na taga-suporta ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. na di mo kuyugin ang Manila City Mayor na si Isko Moreno. Banat pa di mo na marami sa ating mga kababayan, huwag na lamang daw talagang mag-expect di umano si Manila City Mayor Isko Moreno na mananalo pa di mo na siya sa kanyang pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kasi nga ay hindi naman daw di umano siya mananalo kasi nga ay matagal na di umano daw mulat ang marami sa ating mga kababayan at alam na daw di umano nila kung sino o anong klaseng pagkataong meron itong si Manila City Mayor Isko Moreno, at yun daw di umano hindi dapat pagkatiwalaan na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. Pero kung ipagpipilitan daw talaga di umano niya ang kanyang kagustuhang tumakbong Pangulo ng ating mahal na bayan, ihanda na daw di umano niya ang kanyang sarili, kasi nga ay matitikman na daw di umano niya ang sakit ng kanyang pagkatalo sa darating na 2022 national election, kasi nga ay hindi naman daw talaga siya mananalo at masasama lamang di umano siya sa 8 diretso ni Doro, kasi nga hindi naman daw talaga sila mananalo, kasi nga hindi naman daw talaga nila ito sosuportan at boboto sa darating na 2022 national election, kasi nga ay matagal daw di umano nilang alam kung sino ang kanilang sosuportan at boboto sa darating na 2022 national election, at yun daw di mo ni walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas.